Good morning, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Meron palang bagyong si Maymay. Ang, ang akala ko tawag doon, habagat. Yung pala bagyo mga kababayan ko. Well, ito may papakita po ako sa inyo na yung spokesperson ng Malacanang na sobrang 80-80 mga kababayan ko na wala akong masasabi kay pangalan na to, kay ICC, si Impacta, tutut. Wala, ganun talaga ang Ang, ang sabi nga ni BP Sara mga babayan ko, she is the spokesperson of Malacanang, spokesperson of the President. May seal po ron. Pero kailangan maging professional siya. Ito ang sinabi ni future president kung hindi siya may impeach mga kababayan ko. Wawa naman. Na naman, nonsense daw yung sinabi mo na ano daw, ang Marcos daw nag-aid doon sa ICC. Ulitin ko ha, si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Ganda ni Office of the Sarah. President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President, Tama. dapat maging professional ka sa Hindi nga mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag tama. may seal sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Kaya, again, sabi ko dati, ikaw lang. Maganda nga yung BP Sara kukontrahin kita BP Sara. Maganda na andun si Claire Castro. Kasi nga, dahil sa kanya, bumaba ang rating ng Pangulo. Hindi siya professional, di ba? She is a lawyer, pero hindi niya ginagamit yung pagkaabogada niya. Pabayaan mo lang si Claire Castro, ganun talaga yun . At saka may sinabi pa siya, mga babayan ko yung tungkol sa racket Sandali lang ito na nga mga titas. Yung sinabi ni Claire Castro po, yung napakagaling na 80-80 na spokesperson ng Malacanang. Ang sabi pa nga niya, hindi ko lang naano yung video, yung racket po kasi para sa pag-unlad ng bayan. Panginoon, yung flood control hindi mag-control Yung racket, 10 feet lang ang size. Hindi pa aabot sa kalawakan. Iduduktong ko lang mga babayan ko. Wala pa kaming internet. Nakikikabit lang ako sa aking anak, sa panganay ko, tsaka sa bunso ko. Wala busy yung PLDT. Pero today is Thursday night. Para, ngayong Biyernes to, kung magkaka-internet kami, kung hindi, ibibiling ko na lang kay Tisay na siya na muna wala ubos ka agad yung data ko Ito yung sinabi ni Claire Castro mga babayan ko. Ayan umapila si Castro na wag batikusin yung proyekto ni Pangulong Marcos mga babayan ko about the racket mga babayan ko. Maganda naman ang ideya pero hindi napapanahon. Dapat noon pa yan. Sino ba makikinabang yan? Nangihingi ang Philippine Science nga Academy ba yon na 100 million ang kinakailangan. Yung 100 million na yung mga babayan ko, marami pang taong matutulungan. Magkakaroon ng trabaho. Tapos itong atupagin nyo. Yung flood control yan, hindi nyo maatupag Tapos ito pang napaka-vanity nyo, napaka-luhong proyekto nyo na wala naman silbi sa bayan yan. Di ba? At saka, Miss Claire Castro, malapit lang, ilang buwan na lang kayo? 23 months na lang. 22 months na lang.
magpapalit na ng administrasyon, ewan ko lang kung sino nga mananalo mga kababayan ko, hindi natin alam. Panahon nyo ngayon, ha? Sige, alam ko you will find a way para hindi makatakbo si BP Sara. Gagawa't at gagawa kayo ng paraan para hindi maging pangulo si BP Sara, mga babayan ko. Alam naman namin yan eh. Hindi kami pinanganak kahapon. Politics siya, mga babayan ko eh. Isusunod ko pa, mga babayan ko. Di ba, maraming kabarastugang ginagawa itong admin na itong mga babayan ko. Yung mag-ina, mga kababayan ko. Yung mag-inang si Leandro Leviste at saka si Loren Legarda, si Senador Loren Legarda, mga babayan ko, ididimanda dahil doon sa di mo na yung pag-aabuso sa negosyo nilang solar, solar, mga kababayan ko. Selective sila. Bakit yung Martin Romualdez hanggang ngayon wala pa rin? Ilang araw na ang sona ni Pangulo? 10 araw, 5 araw na lang bago makasagot tong si dating Speaker Romualdez. At pag-aaralan pa daw ng ombudsman ng 2 buwan pa. Alam ko may mga kasama ako dyan na disappointed din kay Marcos, mga babayan ko. I myself, na binoto ko nga si Marcos, pero harap-harapan niloloko tayo, kaya balik Duterte ako. Hindi, Duterte naman talaga ako. Yung 2016 siya, binoto ko, mga babayan ko. Pinagbigyan namin si Marcos na inaakala namin na itutuloy niya yung mga naiwan ni Pangulong Duterte. Si Intay kasi, sabagay, nasa amin naman din eh. In-endorse mo. Nang-endorse ka, iboto namin yan eh. Bagay, andyan na yan eh. We deserve namin yan eh. Binoto namin. Pero, wala, palpak talaga, mga babae ko. Napakaraming gagawin at gagawin itong mga kabalastugan yung admin na to. Sa Meralco na lang, mga babayan ko, yung ERC na inutil, Energy Regulatory Commission. Binayagan ba naman na sisingilin na naman tayo? Di ba may refund tayo na magkano ba yun? 9 billion plus. Aba, babawiin yung 8.6 billion dahil do sa mga fit-all, yung sa mga charges na identic na yan. Kaya may isa pa tayo to, i-discuss natin yung yung flood control pa, sandali lang yung continuation ng flood control, mga babayan ko. Di ba, may bagyong Luis ba yun? And then si Maymay, itong week na to, mga babayan ko. Alam niyo, ang flood control na yan, yung pagbabaha natin, mga babayan ko, parang kultura na natin yan. Kultura na ng mga LGU, ng mga opisyal natin, na walang malasakit sa bayan natin. Although, yung panahon naman ni Duterte, panahon ni Aquino, nagbabaha naman din yan. Pero, yan continuous ang prevention ng flood control. Kaya, itong admin na itong mga babayan ko, ang grabe talaga. Talagang hindi tayo nakinabang. Tingnan mo, ang utang natin, 19 billion na. Sa 4 na taon, mga babayan ko, ang inutang ni Marcos, magsi 6 trillion pesos na. Yung 6 years ni Pangulong Duterte, 5 trillion ang inutang niya. May nakita naman tayo. Yung mga proyekto ng mga... Kasi COVID nun, di ba? And then yung subway, tinuloy-tuloy pa rin. Partida, may COVID pa nun. Pero ito, mga babayan ko, si Marcos na inutang na 6 trillion pesos, may nakita ba tayo? Ang sabi ni Claire Castro, kawawa naman ang mga naiwan ni Pangulong Marcos na reform. Anong reform sinasabi mo, Claire Castro? Ito yung reform mo. Ito, reform yan. Sa Top Avenue, Pedro Hill. Yan ang reform, mga babayan ko. Sasabihin nyo, nasa LGU yan. Ang flood control is part ng national government, ha? Ayan, Yan ang reform ni Marcos. Patawarin ako, pero bakit? Ilang buwan pa? 22 months. Maghihintay na lang tayo. Yun ang mga babae mo, sana ma-play ko to bukas, Friday evening. Kasi wala pa kaming wifi ngayon. Kasi bumagsak nga yung
puno dyan sa may malapit dyan sa may kanto namin. Mabuti na lang, hindi kami natuloy kasi yung anak ko nagda-drive. Eh kung kami na-tsempo, hindi wasak yung ano. Okay lang mga babayan ko, shoutout sa inyo lahat ha. Sino pa ba? Huwag na. Baka mainggit pa kayo eh. Yun lang po. At maraming salamat doon sa nanood, doon sa Nuts ba yun? Halos 100 na nanood mga babayan ko yung short video. Yung golden, basta nuts yun mga babayan ko. Paki-like, subscribe lang po. Salamat po, ingat. Bye.